Hello, ako si Jaywa. Maaga nga akong gumising kasi nga hindi pa rin naman tayo mayaman. Kailangan natin magtrabaho. Bali, hindi naman pala ako araw-araw nagtatrabaho kapag may nagyayaya lang sa akin. Kaya naman, inagahan ko talaga ang pagising para naman maaga rin ako makaluto. Meron din kasi akong anak na nag-aaral sa school kaya kailangan ko rin siyang lutuan at eskasuhin pa bago ako malis ng bahay. Hindi pa nga tayo nakahilamos at nakamumog pero kailangan na agad natin magluto dahil nga kailangan maaga tayong makaalis at makasikaso. Kasi nga meron pa tayong pupuntahan. Nakakayari naman sa ating mga pinagkatrabahuhan kung tayo pa ang mahuhuli. Bali, salang na pala akong sinayang dyan kasi nga maaga rin kakain ng anak ko dahil may pasok nga siya. Bumili nga pala ako ng itlog sa tindahan at ayan, pipretuhin ko lang pala yan dahil yan nga ang gusto ng aking anak. Kwento ko nga lang sa inyo, dati kami magkakapatid, hindi talaga kami nasikaso ni mama tuwing maga. Siyempre nga sa bukid kami nakatira dati, malayo kami doon sa mismong baryo. Bukid talaga kami. Tuwing umaga, siyempre napasok ka kailangan maligo. Doon kayo maligo sa ilog, sobrang lamig talaga yon. Talagang tinitiis namin yon para lang makaligo kami. Tapos ang binibigay pa sa amin baon dati, mga 2-3 piso, yung mga ganun-ganun lang. Yung tapos pag yung ulamin namin ay ano, basta bahala na kami kung anong ulamin namin, kung toyo, mantika, mga ganun. Tapos minsan naglalakad kami. Siyempre nga bukid kami nakatira. Maglalakad pa kami ng ilang kilometers. Basta malayo siya. Bago ka makarating, grabe. Pagod na pagod ka talaga bago makarating. Marami kami naranasan ng mga bata pa kami at ang sarap-sarap balikan ng mga alaalang iyon. Kahit alam kong parte na lang yun ng aking pagkabata at hindi ko na kayang balikan pa. At yun ay manatili na lamang sa aking alaala magpakailanman. Akala ko dati napakadali lang maging magulang. Yun pala napakahirap kasi nga kapakibat nito ang mabigat na responsibilidad na kailangan mong gampanan araw-araw. Oo, mga hirap maging magulang pero bilang isang magulang kailangan nating gabayan at alagaan ang ating anak anumang oras. Hindi ko sinabing perfectong magulang ako dahil bilang tao marami rin ako nagawang pagkakamali sa aking buhay. Pero sinisikap ko maging mabuti at maibigay lahat ng aking makakaya upang magampanan ko na maayos ang pagiging magulang sa aking mga anak. At mabalik na nga tayo dito sa aking ginagawa at ang dami ko na nga palang naikwento sa inyo. Kinatanghalian nga, pinakain nga kami ng aming amo. Libre nga palang kain dito kaya naman sarap na sarap ako sa pagkain dahil nga ang ulam namin ay isda na may gulay. Paborito ko kasi itong ganito. Dahil katulad nga nasabi ko, sa bukid kami nakatira at marami nga kaming tanim na gulay doon. Halos araw-araw gulay ang ulam namin na binag-uungan o kaya nilagyan naman ng hakata. Kahit ganung luto nga lang sa gulay ay kunti na nga ako kasi nga simula pagkabata ay ganoon na talaga nakasanayan kong luto at hindi nga ako marte pagdating sa mga gulay. Mabuti na nga lang at abay itong amo namin ngayon at nagpakain nga siya sa kanyang mga nagtatrabaho. Niwala kasi sila sa kasabihan na kapag busog ang nagtatanim, busog din ang kanilang ani. Pero napakalaking pasalamat pa rin para sa akin kasi nga napakabait nila at hindi talaga nila hinahayaan na magutom ang mga nagtatrabaho sa kanila. Hindi na nga rin nagtagal at bumalik na nga kami sa pagkatanim. Hindi kasi ito arawan at ito nga ay pakyaw. Kaya naman hindi na kami nag-aksaya ng panahon at nagtanim na kami ulit para makarami kami ng may tatanim. At hanggang na lang muna ang aking video. Hindi ko na rin papatagalin kasi nga hindi na rin ako makakapag-video kasi nga salamat sa panonood ulit. Sana patuloy niyo pa rin ako suportahan. Salamat!